Bata, wala kang papatayin. Ikaw ang papatayin ko. Ah! Hoy! Rowena, mabuti naman pinagbigyan mo ako. Oo, day off ko eh. Hoy, anong ginagawa mo? Wala. Nag-iensayo lang ako. Halika sa loob, pare. Boy, Halika. may dala akong mga dilata. Mabuti na yung may ka dito. Salamat, pare. Si Mrs. nga pala, pare. Lumabas na ba ng ospital? Kundi bukas, maaaring sa Makalawa. Ah, Boy, hindi na ako magtatagal dito ha. Wala mag-aasikaso sa gravel and sand eh. sige, pare. O sige, ikaw na bahala kay Rowena. Sige, Oo. Rowena ha. O, sige. Halika na sa loob. na. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Nardo. Yan naman ang dati mong trabaho, di ba? Noon ho yun, Mang Joaquin. Pero tumigil na ho ako na magkawatak-watak kami ng mga kasama ko. Going straight na ho ako ngayon. Alam ko. Pero talagang wala akong ibang malapitan eh. Kaya ikaw ang ipinatawag ko. Teka nga ho muna. Ano ho ba naging atraso nung kadyong yun sa amo nyo? Bina-blackmail si Mr. Yu. Paano hong binablackmail? May pinayari si Mr. Yu kay Kadyo noong nakaraang taon. Isang kaso sa negosyo na lumoko sa kanya. Nawala na yata ng dinesyang. Kaya sinimulang gatasan ng amo ko. 5,000 to, Nardo. Hawakan mo muna. 10,000 kabuuan yan. Pagkatapos ng trabaho mo, bibigay ko ang balanse. Sige na. Hindi ko lang talaga ho matanggihan kayo, Mang Joaquin. Pero umiiwas na ho ako sa ganyang klaseng trabaho eh. Oo. At alalahanin mo, may 2,000 para sa'yo. Sige na. Sige, magpapaalam na po ako. O sige. Baka nag-iintay na yung kasama ko sa labas eh. Hmm. Tayo na, boy. O boy, nainip ka ba? Hindi naman, ho. Meron lang kami mahalagang pinag-usapan ng kaibigan mo eh. Sige ho, Mang Joaquin. O, sige. Magpapaalam na ho kami. Okay. Pare, kanina ka pa walang kibo ah. Pare, huwag kang magagalit, ha. Pero... Dati ka bang... Ano yung pare? Yung pinag-uusapan niyo ng mga Joaquin. Pare, hindi. Ako lang humahanap ng taga-Tiklo. Sumabit din ako nung araw sa mga kalokohan eh. Alam mo na, yung mga hoodlum. Pare, kanina nung nag-uusap kayo ng mga Joaquin, naalala ko si Gustin eh, ng bariling ko. Sila ang mga taong hindi dapat magtagal dito. Si Kadyo, arbor ko na. Akong yayari sa kanya. Pare, professional si Kadyo. Alam ko. Pero tigisa din lang naman kami ng buhay. Pare, pareho naramdaman ko nang bago ko pag-isipan patayin si Gustin. Nangangati itong mga palad ko. Kanina gusto kong humawak ng baril para pumatay uli ng isang katulad ni Gustin. Bilib ako sa iyo, bata. Lakas ng loob mo. Basta ka na lang pupunta rito. At alukin mo ako para pumatay ng tao. Bata, sino may sabi sa iyo ganyan ng trabaho? Ha? Gawin natin prangkahan ng usapan, Kadyo. Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin o kung paano kita nakilala. Meron ako 5,000 dito para sa'yo. Kung magkakasundo tayo.
Kukuling kita. Pero bata, masyadong maliit na ibabayad mo sa akin. Antisipo lang yan, Kadyo. 5,000 pa uli kapag nayari mo na yung taong ituturo ko sa'yo. Sino ba itong taong to? Mamayang alas 8 ng gabi, magkita tayo sa tulay. Bago dumating ng bayan, makikilala mo siya. Kanina ka ba, bata? Oo. Ayoko kasi nauuli sa usapan eh. Ganyan ang gusto ko. Teka nga, ano ba talaga pangalan mo? Boy. Boy, ang tawag nila sa akin. Eh, taga saan ka ba? Olongapo, Angeles. Alam ko ibig mo sabihin. Pero hindi ako anak ng Amerikano. Hindi, nagbibiro lang ako. Yung 5,000, dala mo? Oo, nandito. Teka nga, ano oras ba talaga dadaan yung papatayin ko? Bata! Wala kang papatayin. Ikaw ang papatayin ko. Pare, Halika, pare. Boy, si Oscar, kaibigan ko. Waiter sa isang bar sa Olongapo. Nabanggit ko ang tungkol sa tatay mo. Meron daw siyang kilalang Carlos Kayanan. saan ko siya makikita? Sino ka? Ano kailangan mo rito? 19 na taong ko hinintay ang pagkakataong ito. Matagal kitang hinanap. Para patayin. Ano? Nasisi mo? Ano kasalanan ko sa'yo? Malaking kasalanan na nagawa niyo sa akin. Pinabayaan niyo akong lumaki sa kandili ng ibang tao. Alam niyo ba kung ganong hirap ang tiniis ko? Sa bawat hagupit na lumalatay sa aking katawan, kayo at ang inyong kapabayaan ang pumapasok sa akin isipan. Teka muna. Ano ba pinagsasabi mo? Sino ka ba talaga? Nawala na rin ba sa isipan yung pangalang Arsenio Kayanan? Boy? Si Boy? Oo, Itay. Ako nga. At hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataong pagsisihan ng mga kasalanan na gawa niyo sa akin. Teka, Boy. Bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Pagkakataon? Ako ba binigyan niyo ng pagkakataon lumaki sa tabi niyo? Ibinaon niyo ako sa impyerno. Sige, Boy. Kalabitin mo. At pagkatapos ay huwag mong pagsisihan kung bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa iyo. Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng nangyari sa iyo, anak. Kung alam mo lamang ang paghihirap ng aking kalooban nung mawala ka, nang kunin ka't itago ka sa akin ng iyong ina, hinanap kita. Hinanap kita, Boy.
Hindi rin totoo yung ibinibintang mong sinadya kong talikuran ang aking tungkulin sa iyo bilang ama. Ngayon, kung hindi ka pa rin naniniwala, nakahanda na akong mamatay. Kalabitin mo na. Tay, ang layo pala talaga nito. Talaga palang mahihirapan akong makita kayo eh. Malayon talaga, pero dito ka pinanganak, boy. 3 buwan ka pa lamang, inilipat ka na namin ng nanay mo sa Olongapo. Sa Olonga po ho? Darling, sino yung kasama mo? Si Boy. Siya ang sinasabi ko sa'yo na Kwan, yung anak ko kay Kwan, kay Gloria. Ah, siya ba? Oo. Boy, siya ang tiya mo. Asawa ko ngayon. Magandang umaga ho. Oh, sige. Dadaling ko siya sa itaas para magkakilanlanan sila ng lola niya. O sige, lilipat ako dyan mamaya. Baka lang masunog ang niluluto Oh, ko. sige, Boy. Tara, tara. Nay? Nay! Oh, kuya! May kasama ka pala. Nay! Elsa! Darating si Kuya Carling, may kasama! Chukorling, sino yung kasama nyo? Si Boy. Ito, pinsan nyo. Yung nawawala. Sino yung kasama niya? Mga pinsan mo lahat yan. Oh, tara. Tara sa itaas. Carling, Oh, sino inay. ang kasama mo, Carling? Si Boy, apo ninyo. Anak ko kay Gloria. Sige, Boy. Magmano ka sa lola mo. Sige. Mano po? Ang apo ko. Ang laki-laki na. Saan ka ba galing? Kay tagal kang hinanap ng itay mo. Saan ka ba dinala ng inay mo? Nay, hindi ba sinabi ko na sa inyo, dinala yan sa summer ni Gloria, tinago sa akin? Lola, doon na po ako lumaki. 14 na taong gulang na po ako nung mapunta po ako ng Maynila. Hinahanap ko po si Itay, pero hindi ako sinwerte. Carlos, ito bang batang ito? Nakita na ang kanyang ina. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ako sa napakasalanan na nagawa ko sa iyo. Inay. Aminin ko ho sa inyo. Hinanap ko ho kayo ni Itay para sumbatan. Pero ngayon nakita ko na kayo. Nawala na ho lahat yun. Nawala na ang sama ng loob ko, Inay. Dahil sa kasalanang nagawa sa akin ng ibig tayo, pati ikaw nadamay. Masyado kasi akong nasaktan. Inisip kong gumanti. Inilayo at tinago kita. Yun lang ang alam kong paraan para makaganti sa iyo. Gloria, huwag mo nang palungkutin pang masyado ang pagkikita ninyong mag-ina. Ang mahalaga nito, nagkita-kita tayo. Alam ko rin. Maski ano pang gawin ko, kahit anong pag-ibigay ko sa iyo. Kahit na ang kwintas na ito na napakahalaga sa akin, anak, ay hindi pa rin mapagtatakpan ang mga pagpupulang na gawa ko sa iyo.
Ingatan ko po ito, Inay.